Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Bubuksan ng dalawang Pilipinong atleta na may malaking tsansa na makauwi ng medalya sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics itong Sabado, ika-27 ng Hulyo, isang araw pagkatapos ng opening ceremony sa Seine River. Sina gymnast Carlos Yulo at boxer Yumir Marshall, pati na rin si rower Johnny Delgaco ay masisilayan sa aksyon para sa layunin ng Team Philippines na matumbasan o lagpasan ang kanilang performance sa 2020 Games sa Tokyo, kung saan ang weightlifter na si Heidelin Diaz ay inuwi sa Pilipinas ang kauna-unahang gintong medalya sa Olympics. Malaki ang kumpiyansa ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino para kay Yulo at Marshall, mga returning Olympians na ipinakita na ang kanilang halaga sa international competitions. Si Marshall ay isang bronze medalist sa Tokyo Games, habang si Yulo naman ay nanalo ng ilang medalya sa continental at world level. Sinabi ni Tolentino na inaasahan nila na si Yulo, Marshall at Delgaco ay magbibigay ng malakas na panimula sa Paris, at sa katunayan anya, sila ay handa na at mataas ang moral. Sasabak si Yulo sa qualification round ng men's individual all-around sa gabi, kung saan nakatakda ang finals sa Miyerkules, ika-31 ng Hulyo. Ang 28 anyos na si Marshall, sa kabilang banda, ay sasabak sa light heavyweight division. Habang si Delgaco, ang kauna-unahang Pilipina na nagkwalipika sa Olympic rowing, ay susubukang makapasok ng finals sa women's single sculls heat. Mamarkahan ng Pilipinas ang ika-100 taon na paglahok sa Olympics na magtitipon-tipon ng 10,714 na atleta mula sa 206 na bansa na lalahok sa 329 na sporting event. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para mapataas ang kompetisyon at lalong maakit ang mga fans, magkakaroon ng ilang inobasyon sa PBA itong darating na Season 49, kung saan ipapakilala nila ang 4-point shot. Itong darating na season, masisilayan sa PBA court ang 27-meter arc mula sa basket, at kapag naipasok ang bola mula sa arc na yon, ay bibigyan ng 4 na puntos. Mananatili naman ang 23-meter 3-point line. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may pinakilalang inobasyon ang liga, kung saan ipinakilala ng PBA nitong nakaraang All-Star Game ang 4-point shot, at isa sa mga unang nakagawa ng tiradang ito ay si Robert Bullock na nakagawa ng 4-point shot. Sahog pa ang foul mula kay Calvin Abueva para makumpleto ang kauna-unahang 5-point play sa liga. Ayon naman kay Barangay Ginebra Governor Al Francis Chua, mababawasan ang zone defense at magiging mabilis lalo ang labanan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa na si Rhea De La Rosa na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Philippine Basketball Association o PBA. Pinili si Rhea sa ika-4 na round ng katatapos lamang na PBA rookie draft, at may tsansang ipagpatuloy ang legasiya ng kanyang pamilya sa liga. Ang kanyang kapatid na si Rome na kasalukuyang naglalaro para sa Magnolia Hotshots, habang ang kanyang ama na si Romy ay naglaro din sa liga sa mga koponan ng Shell at Santa Lucia. Si Rhea ay produkto ng Jose Rizal University, at ang kanyang daan patungo sa paglalaro ng profesional ay hindi naging madali. Noong 2021, habang nasa Estados Unidos, nagtamo ng ACL injury si Rhea, kaya't hindi siya nakapaglaro sa NCAA Season 97.
Nakapaglaro muli siya noong season 98, subalit nagtapos ang Heavy Bombers sa pang-siyam na pwesto. Gumanda naman ang laro ni De La Rosa sa season 99 kung saan naglaro ito sa pagbubukas ng liga, subalit nagkasakit ito at hindi nakapaglaro ng ilang laban. Nakabalik naman kaagad ito sa paglalaro, subalit hindi ito sapat at nagtapos ng pang-anim ang Heavy Bombers. Kasalukuyang naglalaro si De La Rosa sa Iloilo Royals sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.